4 AM pa lang ay gising na ako pero 5 AM ko na nga ginising ang asawa ko. Ngayon kasi ang schedule ng OJTT ko at dapat 6 AM ay nandoon na kami sa clinic. 12 midnight kasi ang last na kain ko at bali 6 hours nga lang ang fasting ko at hindi na nga ako lalagpas dun. Yung iba kasi ay umaabot siguro ng 8 hours ang fasting nila pero ang pinili ko nga ay 6 hours lang. Libre nga lahat ng lab test ko maliban nga dito sa OJTT at saka sa VDRL. Sa totoo lang sa panganay ko wala talaga akong laboratory at ultrasound nga lang ang napagawa ko sa kanya dahil hindi naman uso dati ang mga laboratory. Bukod pa dito ay sa center nga lang ako nagpapa-check up at sa center nga lang din ako nanganak. Sa pangalawa ko naman doon na nga nag-umpisa ang mga laboratory kagaya na nga lang ng CBC, urinalysis, HIV test at iba pa. At lahat ngayon ay libre pati nga ultrasound ng pangalawa ko ay libre din. Dito nga lang kami sa pangatlo talaga gumastos dahil nga sa nangyari sa akin. Buti na lang talaga at may ipon kami ng asawa ko at napaghandaan nga namin. Iiwan nga sana namin ang mga anak namin dahil nandito naman ang kapatid ko at may magtitingin nga sa kanila. Kaso nga lang nagising nga itong aking batang maliit at sabi nga ng asawa ko ay isama na lang daw namin. Pagkatapos nga namin gumayak ay umalis nga din kami at dahil maaga pa nga ay wala pang ang traffic kaya nakarating kaagad kami dito sa clinic. On time nga kami nakarating dito at pagkarating nga ay nagpunta kaagad ako sa information para nga mag-fill up at magbayad na nga din. Eto nga at kakaunti pa kami dito at ako nga ang naunang buntes na magpapa-OJTT. Buti na lang talaga at nagpunta nga agad kami ngayong Sabado. Bala ko pa naman sana na Linggo pa kami pupunta dahil kinabukasan nga ay check up ko na. Ang alam ko kasi kapag private ay open nga sila pag Linggo kaso nga lang hindi pala sila open kapag Linggo. First time ko kasi nagpa-lab test dito dahil ni-recommend lang naman to sa akin ng kapitbahay ko. Pagkatapos ko nga mag-fill up at magbayad ay nagantay nga lang kami ng ilang minuto para tawagin ako at kuhaan ng unang dugo. Maya-maya nga lang, eto nga at tinawag na ako at ine-explain nga sa akin kung ilang beses ako kukunan ng dugo. Sa mga napanood ko nga ay 4 na beses daw sila kinukuhaan pero dito nga ay 3 beses nga lang ako kukunan. Bago kasi ako nagpa-test ay nag-research muna ako at nanood nga din ako ng mga nagpa-OJTT kagaya ko. Hindi kasi ako familiar nung una nga dito dahil hindi ko nga ito alam at first time ko pa nga lang magpapaganito. Pagkatapos nga ako kuhaan ng dugo ay may binigay nga sa aking parang gamot at ito nga yung glucose at iinumin nga daw to ng 15 minutes. At dahil uhaw na nga ako ay tinuloy-tuloy ko na nga ang pag-inom nito at hindi ko na nga pinatagal ng 15 minutes. Sabi nga nila ang pangit nga daw ng lasa nito pero sa akin ay okay lang naman. Sa bagay iba-iba naman talaga ang mga panlasa nating mga buntis. Pagkatapos nga itong inumin ay mag-aantay lang ng 1 oras at kukunan nga ulit ng pangalawang dugo. At after 1 hour eto nga at nakuhaan na ako ng pangalawa. Pagkatapos mag-aantay nga ulit ng 1 oras para sa pangatlong kuha ng dugo at pinakalas na nga yun dahil 3 beses lang naman ako kukunan ng dugo. And finally, nakatapos na nga din ako at eto nga at pauwi na nga kami. Makukuha nga din namin ang result ngayon kaso nga lang 1 PM pa kaya sabi ko sa Monday ko na nga lang kukunin para diretso check up ko na nga din.